Good day. I am Carl Joshua Sumagang from BSIT 82B. At ito ang aking video presentation ng Introduction to Information Technology. At ang activity na ito ay tungkol sa 5 different emerging technologies na ginagamit sa larangang automotive, which is yung kurso ko. Unang napili kong emerging technologies is automatic braking system. Pag ikukumpara natin itong automatic braking system, or in short, ABS, pag ikumpara natin to sa normal na braking system, is yung normal na braking system, once pag pinreno mo yung isang sasakyan, is titigil agad yon. Ang pinagkaiba nito sa automatic braking system, ang automatic braking system ay ginagamitan ng sensor, which is kailangan nito ng technology. Pag pinreno mo kasi yung ABS, yung sasakyan na may ABS, automatic na kakapit yon syempre. Pero pagkakapit nun, rapidly maggaganon-ganon yon sa disc brake. Halimbawa, itong kamay ko is yung brake pad. At itong nasa gitna is yung disc brake. Once pag may ABS yung sasakyan, pag pinreno mo yun, gaganto siya. Maya-maya, gaganon-ganon yun. Kaya nagaganon ang automatic braking system is para maiwasan ang collision ng sasakyan. Ginagamit din itong ABS. Nakakatulong itong ABS lalo na sa mga harsh conditions sa mga kalsada, lalo na pag madulas ang kalsada at may mga bigla-biglang mga tumatawid. Pag bigla mo kasing pinreno yun, hindi basta titigil yun. Para hindi magkakaroon siya ng slide. Pag halimbawa nagmomotor kayo, halimbawa na lang ng motor na may ABS is Aerox, Yamaha Aerox. Pag pinreno mo agad yun sa madulas na kalsada, hindi ka kaagad yung parang maglilikod ko. Which is pag pinreno mo yun, kahit gaano kalakas, unti-unting titigil yun. Straight lang siya. Yun yung una. Pangalawa, automatic emergency braking system. Ang pinagkaiba nito sa ABS at itong automatic emergency braking system or AEB is tinatawag pa lang na emergency braking system. Ito naman yung pag halimbawa hindi mo napansin, halimbawa nagsasakay ka ng sasakyan na may AEB, pag hindi mo napansin yung parang object sa harap mo, may sensor yan na masesense niya yung nasa harap niya, which is bigla siyang titig. Kumbaga nag-o-automatic siya. Kailangan din ito ng technology syempre. So, ayun nga po, ang kapares po nito sa ABS at AAB is meron siyang sensor. Para silang sensor at pares din silang ginagamitan ng technology. Hindi gagana ang AEB pag walang technology. Hindi naman ito manual. Para sila may sensor. Ganun lang yun. Sa mga truck, karaniwang may mga AEB is yung mga truck, mga 10-wheelers. Kaya itong magpapigil ng 10-wheelers na madaming mga gamit dala na kahit may tumawid man na bata is bigla itong titigil, biglang pepreno, lahat ng preno nito titigil. Ayun ang kagandahan ng AEB, Emergency Braking System. At nagpa-function lang ang AEB pag yung object na nasa harap is mga 5. So ulitin ko po, automatic emergency brake ay gumagana lang po sa mga malalaking sasakyan na gumagana lang po siya mga 5 hakbang. Tsaka lang po siya nag-automatic. Magandang gabi po, sir. Ginabi na po ako dahil nga po ay wala akong mahanap na cellphone na hindi full storage. So, pasensya na po, sir. So, proceed na po tayo sa pangatlo is yung EFI.
Ang EFI or yung tinatawag na electric fuel injection. Doon muna tayo sa fuel injection. Ang fuel injection naman ay yung type na carburetor na matipid. Basta matipid siya sa gas. Pag sinabing FI na sasakyan, matipid siya sa gas. As in matipid. So pag sinabi namang EFI, gumagamit siya ng technology. Ang fuel injection ay hindi siya gumagamit ng technology. Ang EFI, sa salitang electric, gumagamit siya ng technology. Ang EFI ay gumagamit din ng sensor. Bukod sa nagsusupply ito ng napakakaunting gasolina sa makina, nag-a-assist din to siya sa kondisyon ng sasakyan. Ina-assist nito ang temperatura ng sasakyan, yung throttle control at yung takbo. Ang karaniwang may mga EFI ay yung mga sasakyan. Walang mga EFI sa mga motor. Yun lang po. Ang pang-apat naman po is yung ECU. Ang ECU naman po ay tinatawag na engine control unit. Salitang engine control, siya yung nagko-control ng buong makina. As pag sinabing buong makina, yung mga function nito, yung ignition system, yung tinatawag na blow baguettes, which is yung chine-check niyo yung oil, tubig, temperatura ulit, yung kondisyon ng makina pagdating sa mga harsh weather. Ngunit ang ECU ay sensitibo din ito. Kaya kinakailangan inaayos din to at pinapalitan. Pero ang ECU ay ginagamitan din ng technology. Ginagamitan ito ng software, kinukonekto sa gadget, halimbawa yung mga laptop, cellphone, laptop, computer. Kasi ang ECU ay may app ito. May software kasi ang ECU kung saan mayroon siyang application na dina-download sa isang gadget kung saan doon yung makikita yung yung parang mga yung mga numberings ng ECU. Doon mo makikita kung yung kalagayan ng ECU mo. Pwede ka ding mag ECU mapping gamit ang mga gadgets na gusto mong gamitin. Kaya pwede mong palakasin ang ECU mo, halimbawa sa mga motor, pwede mong palakasin ang kondisyon ng ECU mo. Pwede mo ding makontrol yung ECU mo. Pwede mo siyang makontrol kung gaano kalakas ang power ng ECU. At yung panghuli is yung self-driving car. Sinabing self-driving car, hindi na kailangan ng driver para i-drive. Ang nagda-drive sa self-driving car, wala nang iba kundi computer, which is yung AI, Artificial Intelligence. Ang self-driving car ay gumagamit ulit ng sensor. Siyempre, hindi mawawala ang sensor sa isang self-driving car. At gumagamit ito ng LiDAR at radar. Ang pinagkaiba ng radar at LiDAR? Ang radar ay yung parang radar ng sasakyan ay nanggagaling sa kung saan nanggaling man yung artificial intelligence. Yung LiDAR naman is makikita niya lahat ng surroundings ng isang sasakyan. Yung harap likod, kaliwa kanan, nakikita niya at anong klaseng bagay yung nasa harap likod, kaliwa at kanan ng isang sasakyan. Yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig, sir.